mag-good news muna tayo. Yung survey ng Publicos Asia, yung end of the year survey nila, walang ibang nangunguna sa survey kung hindi yung Iron Lady of the South, si Madam BP Inday Sara Duterte. Kahit ba naman inakusahan, hinuhusgahan, ginisa, dinigdik, pero ang resulta sa survey, siya pa rin ang nangunguna. Itong video ni Generals, hiramin muna natin at pakinggan kaugnay ito sa survey ng Pulse Publicos Asia survey. Ito, pakinggan natin at panoorin. Naglabas na po ang Publicos Asia ng kanilang year-end survey. It was conducted November 29 to December 3 among 1,500 respondents. So, tinanong ang respondents, sino yung most approved among the top 5 government officials, sino yung may pinaka-highest na trust, sinong pinagkakatiwalaan nila. Okay. Si BP Sara ang nangunguna. Mantakin ninyo yan. Hinuhusgahan, binabatikos, inakusahan, pero siya pa rin ang most trusted sa survey. Paano nangyari iyon? Hindi na tayo magtaga. Dahil nakita sa taong bayan at alam ng taong bayan kung ano ang katotohanan. O yan, lumabas na ang katotohanan. Hindi to piki ha. Hindi piki yung legit yung kay Generals nga video. Ituloy natin to at malaman natin ang kabuuan. President, PBBM, Chis Escudero, Martin Romualdez, Chief Justice. Okay. Ilang ano yan? Politiko. BBM, Chis Escudero, Chief Justice, at saka si House Speaker, BP Sara, 5. Ang tanong dyan, sino ang binabatikos palagi? Yung Iron Lady of the South. Bakit nangunguna? Kaya, yun ang dapat nating isipin nga, nandyan pa rin sa kamay ng taong bayan ang desisyon sa bandang huli. Ito patunay. Ituloy natin to. Mayroong post si E.B. Hugalbot 4 minutes ago. So, salamat Mr. E.B. Hugalbot. Magaling mag-research ito. Sabi niya, the unvowed rules. BP Sara Duterte remains the most trusted and still with the highest approval rating among the top 5 government officials based on Publicos Asia's end of the year survey. Survey period is from November 29 to December 3, 2024. Base or respondents is 1,500. Anong masabi natin dyan sa ngayon? Yung mga nagpapakalat na mga balita, yung na anong tawag nito sa social media, nga dapa na ang Duterte, nangamoy na ang Duterte, ganito ang Duterte. Ito, paano? Siguro, paano mabaliktad? Kaya hindi hamak nga marami pa rin talagang nagmamahal sa Duterte dahil naramdaman ng taong bayan yung ginagawa nila sa bayan at isa ka sa nakinabang sa ginagawa ng mga Duterte, lalo na yung pag-upo ni PRRD. Ang problema, binabatikos mo pa siya, pero nakinabang ka naman sa ginawa niya nung nakaupo siya. Ay, example lang sa pag-upo niya, di ba marami siyang ginawang tulay, mga daan, paliparan, kung ano-ano na lang para makinabang ang taong bayan. Tapos ngayon batikusin mo siya kung ano-anong ginagawa ninyo na hindi maganda. Ngayon, nandito na yung katotohanan, lalo na pag-eleksyon, pagka tatakbo to, manalo. Anong masabi ninyo? Burado kayo sa social media, yung pinagagawa ninyo na yan.
Ituloy natin to. Unahin natin si PBBM. Nilagay ng Publicos Asia yung third quarter na rating nila at yung fourth quarter, itong end of year. So, si PBBM, ang approval rating niya nung third quarter is 43%. Ngayong fourth quarter, 33% na lang. Ang trust rating ni PBBM nung third quarter is 32%. Ngayon, 23% na lang. Habang tumatagal, pababa ng pababa. Ako ay nagtatanong lang, anong dahilan? Dahil habang tumatagal, pababa ng pababa eh. Anong nakita sa taong bayan? Sa ating presidente? Ako ay nagtatanong lang ha. Dahil kay PRRD, kung pagbasihan natin yung kapanahonan ni PRRD, bumaba na lang siya sa pwesto eh. Ang taas pa rin ng rating, yung nagpaalam siya sa mga tao, ang daming umiyak eh. Huwag nating sabihin nga, ito si PRRD at ito si BP Sara, mawala yung pagmamahal ng taong bayan sa kanila. Lalo na yung pagbaba niya, iniiyakan ng tao. Dahil nakita yung mga ginagawa niya habang siya ang nakaupo, nakita ng mga taong bayan yung pagmamahal nila sa bayan at sa taong bayan. Ito napapatunay oh. Hindi to fake news nga basta lang magapagsalita sa social media kahit wala sa katotohanan, malayo sa katotohanan, halabira. Ay ito, ipagpatuloy natin to. Ako ay nagtatanong lang, anong dahilan? Bakit habang tumatagal lalong bumababa? Paano na lang kaya pagdating ng 6 years? Ako ay nagtatanong lang, ituloy natin to. Si Speaker Martin Romualdez, third quarter niya na approval rating is 25%. Ngayong fourth quarter, 20% na lang ang kanyang approval rating. Ito, ang kanyang trust rating, 18% noong third quarter. Ngayon, fourth quarter is 13%. Lalo mang mas mababa pa yung ating si speaker, mas lalo tuloy mababa. Lalo na pagka patapos na ang termino niya. Baka sadsad na yan. Samantala, kabaliktaran nga eh. Kabaliktaran ang nangyari. Kung sino yung binababa, yung tuloy yung tumataas. Sino yung tinataas, yun man tuloy yung bumababa. Depende yan sa performance talaga. Lalo na may social media, nakakita ng taong bayan. Hindi matago yan eh. Kahit pa magdakdak tayo ng magdakdak, lalo na kung wala sa katuwiran, wala sa katotohanan, kabaliktaran yung gagakita at yung ginagawa, ang resulta, desisyon pa rin ang taong bayan. Ngayong eleksyon, magkaalaman talaga yan. 100% ako dyan. Ituloy natin to. Si BP Sara, ang kanyang approval rating nung third quarter is 40%. Ngayong fourth quarter is 37%. Ang trust rating ni BP Sara nung third quarter is 33%. Ang trust rating niya ngayong fourth quarter is 31%. Oha? O meron bang nagbago? Meron, kaunting-kaunti lang. Samantala, kung pagmasda natin yung banat, matindi. Lalo na sa mga yung maghilig mag-comment ng husga at saka yung talaga? Anong tawag nito? Yung akusa, ang dami.
Yun nga lang, yung nag-akusa at nag-husga, pagka i-click mo yung ano niya sa social media, wala kang makita, walang pagkakilanlan. Kaya ito ang patunay nga hindi mo pwedeng baliin yung publikos isya sorbe. Dito na nagkaalaman ngayong mga pinagsasabi kung anong mga ginagawa nila, walang katuturan. Tuloy natin daw. Escudero, ang approval rating niya nung third quarter is 41%. Ang kanyang fourth quarter approval rating is 37%. Ang trust rating ni Escudero nung third quarter is 28%. Ang kanyang trust rating ngayong fourth quarter is only 26%. Buti pa si House Speaker si Senator Chis Escudero kay humabol-habol pa ni BP Sara, halos pantay. Hindi nga magkalayo magkahalos lang talaga sila magkadikit. Samantala, yung tuloy presidente natin at yung speaker nga kilalang kilala, mas mababa man tuloy. Nagkakapagtataka, pagmasdan natin yung presidente natin, open na open sa masa. Lalo na yung speaker, open na open sa masa. Dahil nakita natin, namimigay ng ayuda. Anong resulta pagdating sa survey? Samantala si BP, dinikdik ng dinikdik, inakusahan, hinusgahan, pero pagdating sa survey, epektibo man. Samantala yung House Speaker nga ayuda ng ayuda, wala mang ipik sa taong bayan. Ituloy natin do. Si Chief Justice Gismondo, ang kanyang approval rating nung third quarter is 28%. Ay yung fourth quarter is 25%. Trust rating niya 20% nung third quarter. At fourth quarter is 17% na lang. O diba? Nakakapagtataka kung sino yung hinusgahan, inakusahan, yung tuloy ang nasa mataas pagdating sa survey. Samantala, itong speaker natin namimigay ng ayuda, bakit mababa yung survey? Pati yung presidente. Ako ay nagtatanong lang sa inyo, anong dahilan? Mahirap ba, di ba? Anong dahilan? Kung pagmasda natin, kakaiba ang nangyari. Hindi patas ang laban. Dapat itong presidente at itong speaker, yun yung mataas. Walang nag-asukusa sa kanila Walang humuhusga sa kanila. Namimigay ng ayuda. Itong BP natin, kaliwa kanan yung akusa. Kaya hindi madala yan sa ayuda-ayuda ang taong bayan. Gising na talaga ang taong bayan. Meron mang hindi gising pagdating sa politika, pero mangilan-ngilan na lang. Hindi madala yan ng ayuda-ayuda. Maraming naghangad ng pagbabago ng ating bayan dahil maraming nagsakripisyo, lalo na sa komunidad ng yung mga masasama ang loob, yung bumabatak ng illegal na droga, magulong komunidad ba? Yun yung mga tao nga naghahanap ng pagbabago. Kaya kahit anong batikos, anong bato, anong husga, pagka hindi walang patunay, hindi yan kagatin ng masa. Lalo na ang kita nila kabaliktaran. Kahit pa mag-araw-araw kayo dyan, pag hearing tungkol sa akusasyon ninyo sa ating Vice Presidente, walang mangyari dyan. Kasi yung publikos isya nagpapatunay na sa ngayon. Talong
bumabango sa tao ang ating Vice President. Lalong bumabango sa mamamayang Pilipino yung ating Vice President. Hindi dahil sa binabatikos, hinuhusgahan, kung hindi sa gawa, yan ang tunay dyan, yan ang nagpapatotoo. Dahil kung umipikto yung ginagawa na batikos, hiring-hiring, husga-husga dyan, di sana bumagsak na ng bumagsak, sumadsad na yan ang husto sa survey. Wala mang epekto, kaya hindi umubra. Hindi umubra sa taong bayan. Lalo lang minahal siya sa taong bayan. Kasi marami talagang tao nga nakita yung pagmamahal nila ni BP sa sambayan ng Pilipino. Matatay Digong man o ma-BP man, o kahit nga si Baste, yung mayor ngayon. O tingnan natin yung Davao. Ang Davao walang utang. Ang daming pupunta nga investor sa nila, sa syudad nila. Paano kaya kagatin ng taong bayan yung yung akusa, yung husga? Hindi kagatin yan, sigurado. Nakita natin napatunayan sa survey. Habang tumatagal, lalong minahal ng taong bayan. Habang hinuhusgahan, inakusahan, lalong minahal ng taong bayan, lalong umangat. Dito lang tayo sa katotohanan. Huwag tayo sa magawa-gawa tayo ng content o anong gawin natin hindi maganda sa social media, papaniwalain natin yung mga tao sa baluktot nga balita o mga pinagsasabi. Dito lang tayo sa totoo. Katulad nito ngayon, nga may patunay yung Publicos Asia. Masaya din naman ako dahil ako sa totoo lang, base lang doon sa nakita ko at sa isip ko, base lang doon sa nakita ko at sa naisip ko. Pagka may isa pang Duterte nga makaupo sa ating bansa, babalik sa dati to. Yung bansa natin, yung nakaupo si PRRD, babalik to. Kasi tingnan natin yung Davao, nagpalit-palit lang naman sila dyan. Pero ang ganda ng pagpatakbo ng sa kanilang city. Napaka peaceful. Maayos ba? Hindi yung katulad sa ibang syudad nga, magulo, kulang sa, parang walang nagdala ng maayos. Yung sa kanila kitang-kita yung mga pinagawa nila, yung pagmamahal nila sa bayan. Bago tapusin yung munting video natin mga tropa, maraming salamat sa panonood ninyo. Sana suportahan ninyo yung munting channel natin sa pamaraan ng pagkalimbang sa notification bell at saka sa subscribe button para updated kayo sa susunod kong mga video. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay tayong lahat at bye bye.